Morning everyone! Nagluto ko ng breakfast namin. Oh. Namis yan ni sa aking omelette. Nakaganito na tayo. Turtleneck pa din. Parang summer na. Malamig yung weather dito. 6 degrees. Hindi man normal to sa ganitong buwan. Kay normally pag ganito mga 15, ganyan. Hindi na malamig ba. Pero malamig pa din. So magpunta tayo ng market today. May market. Mamili tayo ng gulay. Tapos magsakay lang ako ni Saki. Kay pagod pa din ako magbike ba. Tapos pauwi, hatid niya din ako, sabi niya. Kaya magkain man siya today kasama yung mga kaibigan niya. So, samahan lang niya ako mamili ng gulay. Mabuti na din para may taga-bit-bit. Inis, hindi pa din umating yung bag ko. Halos everyday nag-check ako ng email. Kay yung eyeglass ko na isa nandun. Tapos, yung mga mga importanteng gamit ko ba nandun din. Hay, sana dating na yun. Nandito na tayo sa market. Yung market today is nandito sa city center. Magbili na tayo. Wala, yung garlic nila mura. Ay, ito mukano. Daming tao sa city. Dito yung tag 1 euro. Parang nalantak dito tayo mamili. Yung avocado maliit. Bili tayo. Bili tayo ng strawberry. Okay. Dalawang ganito for euro 50. Asa na ba yun sa? Wala ako ni Saki sa bahay. Kabisa rin ako. Kaya magluto ako ng aking kakainin. Tapos umalis na agad siya. Tapos nagdaan ako sa supermarket. Doon yung kakainin ko potato. Nagbili ako ng rucola. Tapos sweet potato french fries. Karne na beef organic. Ito yung bilhin natin. Dito sa market, garlic lang naman at strawberry. Maraming strawberry. Dalawang ganito na yung strawberry for euro 50. Matamis na yung strawberry na ganito. Tapos may bread na kami bukas. Dami naming bread para bukas. 1 euro lang to. Kasi nag-uwian na yung mga tao. So mura talaga pag mag-uwian na. May discount na. So magluto muna ako kaya gutom na ako. So ka kami dito at may blueberry. So gawin ko siyang kompot para panglagay sa dessert, panglagay sa yogurt. Kasi hindi man namin ito maubos na ba. So gawin natin kompot. Hugasan muna natin. So natin yung parang malata na. So yun unahin natin. Na yung ating strawberry, tapos yung ating blueberry. Mamaya na natin ilagay kay madali man yung malata. Bitaw lagyan natin ng dalawang kutsarang asukar. Tapos wag niyang lagyan ng tubig kay matubig na. Asukar, dalawang kutsara. So kung sa tingin niyo mamaya pag kulang ng asukar, didagdagan niyo lang. Hindi ko siya iniwa kay malata man yun. Tapos, mamaya, ilagay natin yung blueberry. Panglagay natin to sa yogurt. Sa mga dessert. Tingnan nyo, nagbukal-bukal na. Nag-caramelize na yung sugar dyan. Tapos, parang sa tingin ko lata na, lagay ko yung blueberry. So, lata na siya. Lagay natin yung blueberry. Tingnan nyo. Diba? Ayaw kong hiwain yung strawberry para makita mo pa din siya pag ilagay mo sa yogurt or dessert. Strawberry pa rin. Ang dami ng tubig, oh. Lagyan natin siya ng cornstarch para mag-thick. So, ganyan lang kadali magawa ng kompot. Kung madami kayong prutas dyan, mangga ba yan o pineapple, kahit anong prutas, pwedeng gawin yan. Lagyan natin yung cornstarch para mag-thick. Okay na yung tamis niya.
Siguro magpunta ako ng supermarket, mag-invento ako kung anong dessert na gagawin ko nito. So, okay na yung ating compote. Ang sarap, strawberry and blueberry compote. So, katapos ko lang nagluto. Tingnan yung ating pagkain. Nilagay ko na in one pot. Ano yan siya? No? Para siyang paella na hindi ko alam. Lahat nilagay ko na may potato, may isda, lahat. May shrimp. Ay, sarap magkain kami sa yan. May rice siya. Tingnan nyo. Wow. Siya, may broccoli, may shrimp, may fish, mushroom, lahat na. Parang paella ba? My invention. What is this? It's like paella, good. But everything in there. Yeah, you're right. So you put rice, but Rice, also potato, mushroom, everything. I'm not scared. Yeah, you're always scared. Okay. Try it, baby. I will start with the potato. Yeah, the potato is always good. I love potato. Yeah, the rice. Try the taste. Mm. You need to try everything Mm. at once. Because you're my judges. That's nice. Good? Yeah. Yummy? Mm. They have also broccoli in there. Mm. I put everything. And mackerel, the smoked mackerel. Okay. And like Mushroom. mushroom. Nice. Good. Nice, yeah. Nice combination. Thank you. Magkain muna kami. Kain. You pulled it off. Kain, everyone. May natira pa, oh. Bukas na yan, hindi ako magluto. Tapos ito. Ganda na ng weather. Kaya na, umuulan. Kaya madilim-dilim. Pag hindi ako mapagod, maglakad. Last time na tayo, manood ako ng Netflix. Kaya may pinanood ako ng series. So, gusto ko siyang tapusin. Pero ayaw man sa akin manood ito series. Kaya ano ba siya? Shadowhunters. Yung mga vampira ba? Ayaw ni Saki kaya matakot siya. Sabi ko, hindi man yan totoo. Anyway. Very good si Saki today kay nagising ang late na alas 11. Naglinis siya. Nag-ano siya, nag-vacuum, nag-sweeper, yung ganyan para sa dust. At tinrapo niya doon yung shura. So, pagising ko, hindi na ako naglinis. Parang tamad pa din ako ba? May jet lag pa siguro ako ba? Tagal na wala. So, parang ang gusto ko lang walang gawin. May ano din kasi ako may bigla ba. Gusto ko lang magkain na magkain. Nasa Cebu na ako, magbili na ako ng milk tea. Na-miss ko yung taro milk tea doon. Anyway, doon talaga ako nagtaba ba sa milk tea. Every time mag-order din ako ng milk tea, ano yan, zero sugar. Yung ano lang nila, tapioca, manamis-tamis. Anyway, bago tayo manood ng Netflix, dumi ng eyeglass ko eh. Hindi ko ito masyadong ginagamit, kaya ano ba, yung eyeglass ko nandoon sa bagahe. So, hanggang ngayon, hindi pa dumating. Nakakainis talaga. Ito, parang ano, ginagamit ko lang to para sa TV. Tapos, iba yung grado nito, yung bago na grado. Yung talaga yung lingin. Yung ibang style nandoon sa bagahe ko. Ibutin ko pala yung tanong niyo na, bakit ngayon lang kami nagpakasal ni Saki? So, sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat sa pagpunta sa channel ko. Kasi nasagot ko naman to dati. Ngayon lang kami nagpakasal ni Saki kasi sa relasyon namin, ano ba, ups and down, hindi naman perfecto yung relasyon namin. Tapos, but at the end of the day, pinili namin yung isa't isa. Kasi ano ba, noon kasi nung sa kabila pa kaming bahay nakatira, wayin talaga kami. Tapos ano kasi ako na tao ba, very dali bitaw may ubos. Kahit kunti lang naman yung away namin, no? Hindi very deep ba. Basta mga mababaw lang yung pag-away namin. Kunwari noon, nung hindi mag-vacuum si Saki, ganyan. Mainis agad ako, tapos may ubos. So, at this time, this moment, mature na kami. So, nakapag-desisyon kami ng pakasal. Noon kasi, every time mag-away kami, mag-uwi talaga ako sa Pinas. So, siguro before, pag mag-away kami ng malala, mag-uwi ako 3-4 times sa Pinas. Ganyan kami dati. Very, ano taga ako ba? Very buang-buang ba? Kaya mag-uwi, ang mahal pa ang masahe. Magpunta siya doon every time mag-away kami. Suyuin niya ako, nabalik na, magbalik ka na, ganyan-ganyan. Kasi pag pinabayaan lang din ako ni Saki doon sa Pinas,
hindi na siguro din ako magbalik dito. Ganyan ako ba, parang buang bag. Sabi ng mama ko ganyan pag Pebrero. Anyway, noon may plano naman kaming pakasal, no? Kaya lang pag mag-away talaga, sabi ko, ay wag na kasi mag-away lang naman tayo, baka magpakasal tayo tapos mag-away, tapos ganyan mangyari. So sabi ko, ay wag na tapos yun, kaya hindi talaga matuloy-tuloy ba. Pero ngayon, ano naman kami, nag-mature na ba, tapos sure na kami sa isa, tapos hindi na kami nag-aaway, kilala namin ni Saki yung isa't isa. Tapos dito sa nila, iba kasi yung culture nila, tapos sa atin din sa Pinas. Kasi dito, basta mahal yung isa't isa, wala nang kasalan, diretsyo na mag-stay together. Ang pangalan yung dalawa sa couple, naka-register yan sa City Hall. Yung pangalan mo, tapos sa kanya, couple kayo. Ganyan. At sa may nagtanong din, bakit ako nakatira dito? Kasi hindi pa kami kasal ni Saki. Kahit kasal kayo or hindi, pwede kang magtira dito sa Netherlands. Basta nag-comply ka lang doon sa mga requirements nila, nag-take ka ng exam, naipasa mo lahat, at kahit hindi pa kami kasal ni Saki, basta pasa ko lahat yung mga requirements, tapos maging Dutch citizen. So, before kami nagpakasal ni Saki, Dutch citizen ako. Kasi basta mo lang kompleto yung rules, kasi dito kasi hindi uso yung kasal, kasi iba-iba naman tayo ng culture, no. Pero mas gusto ko ang culture nila dito in a way na very open-minded. About isang tao dito may rights ba na magsalita kung anong opinion mo, kahit sino pa yan, or yung equal lang, kahit may-ari ka pa ng building dyan, yung buong building, or may-ari ng or amo mo pa, basta equal lang. At nagtanong din bakit hindi ko in-invite si Inday at si Mary. Hindi ko po sila in-invite kay ang makapasok kasi doon sa room, yung witness lang, tapos yung dalawa lang talang witness, yung isang witness kay Saki, tapos isa sa akin. So, yun lang sila makapasok. Pwedeng madami. Magpa-schedule kami ng pakasal ba. Sabihan din kami na isa lang yung dalhin mo ng witness, tapos yung isa lang kay Saki. So, in-inform kami before din kami nagpunta doon. Kaya po na wala kayong masyadong nakita na tao, iba. 4 lang kami, tapos yung nagkasal sa amin. So, practical naman yung kasal namin, no? Kasi pagkatapos, coffee lang kami, tapos umuwi na si Jay, at umuwi na din yung kaibigan ng Saki kasi may trabaho pa. So yun, at yung kasal dito, depende po yan kung anong gusto nyo sa yung kinasal, no? Kasi may nagtanong kung ganito ba dito yung kasal. Hindi po, depende yan sa magpakasal kung anong gusto ninyo, kung bongga yung kasal nyo, kung may kaina or nasa sa magkasal po yan. Pero tinanong din ako ni Saki, no, kung anong gusto ko. Tapos sinabi ko kay Saki na wag na lang sa Pinas na lang, kasi sabi ko sa kanya, mas gusto ko na bunga-bunga, ganyan, nandyan yung buong pamilya ko. Yun po, sana sagot ko yung mga question nyo, at that's all for today's video. See you again in my next video. Maraming salamat sa support at panonood lagi. Bye bye, we love you all.